Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. At doon sa mga nasa abroad, lahat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Bagamat malayo tayo sa isang pamilya, pero dahil para sa magandang kinabukasan sa ating pamilya mga kababayan, inis natin yung lungkot, pagod para lang magkaroon ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. Bago ang lahat, katatapos ko lang po mag-jogging mga kababayan. Kailangan natin ito. Bago ang lahat, first time ko ngayon mag-vlog. Sabi ko, Lord, talagang pagkaloob ko sa akin, ay magpatuloy ko to. Ngunit kung hindi naman, sabi ko, marami namang paraan. Gusto ko lang malaman nyo na andito ako ngayon sa sa C6 Taguig City, C6. Napakaganda na lugar na to. Magja-jogging ako. Malaking improvement ang lugar ng C6 mga kababayan. Doon sa mga hindi pa nakakawig, nasa abroad. Napakagandang lugar na ito mga kababayan. Pag uwi nyo, dito kayo mag-jogging. Maluwag, walang usok, at napakaganda. Bago ang lahat, mag-pray muna tayo mga kababayan dahil yun ang mahalaga sa buhay natin. Ang Panginoon, di naman natin ng buhay kundi di tayo mabubuhay kundi dahil sa Panginoon. So, prayer muna tayo mga kababayan dahil yun ang mahalaga sa buhay natin. Anin man natin yung maraming pera, kung wala naman Panginoon sa buhay natin, walang saysay po mga kababayan. So ngayon, pray muna tayo mga kababayan. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Binigyan mo kami ng kalakasan at palagi mo kami binabantayan sa pagtulog, sa paggising. Andyan ka palagi sa anumang oras, binabantayan mo kami. Lord, doon sa mga taong naniniwala na ikaw buhay at makapangyarihan, Lord, pagpalain mo sila. Pagkamat yung nasa abroad, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ang kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas, Lord, bantayan mo sila. At maging ang nasa abroad, Panginoon, sanda ko man dito sa daigdig, Lord, bigyan mo sila palagi ng kalakasan, Panginoon. Dahil ikaw kami naniniwala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan at may-ari sa aming buhay. Lord, maraming salamat Panginoon doon sa mga taong nagkikilala sa iyo. At alam namin, Lord, nandyan ka palagi, binabantayan mo kami at binigyan mo kami ng kalakasan palagi. Lord, doon sa may makaramdaman, Panginoon, Lord, alam namin, Lord, na walang iyong mga lalapitan kundi ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang healing, Panginoon. Ikaw ang gumagamot sa mga taong may karamdaman, Panginoon. Lord, alam ko naman, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa aming mga karamdaman. Bagat sila ngayon, Panginoon, kung ano man ang karamdaman, pagilingin mo sila, Panginoon. Alam mo namin, Lord, na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan at ingatan mo kami sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa umagang ito, ang katagumpayan, Panginoon, sa bawat isa ay ibibigay mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, andito po ako. So, nagja-jogging ako. Alam mo naman siguro na kailangan din natin yon upang manatili ang lakas natin bagamat ako'y may edad na. Magpakilala po muna ako sa iyo. Magpakilala po ako muna sa inyo mga kababayan. Sorry. Ako po si Arnold Sabalsa. So, sa madaling salita po, madali lang po. Kung gusto nyo talaga ako suportahan, sa mga kababayan, asa na lang para madali po. Ngunit ito po, magja-jogging po ako. At yung ipapakita ko rin sa inyo po ang lugar na sinasabi ko. So, magaganda na po ang tanawin at maluwag at maganda mag-jogging mga kababayan. So, kung sino man na makauwi galing abroad o kung sino man na dito sa Pilipinas, kung gusto mag-exercise, napakaganda dito mag-jogging mga kababayan. So, ngayon, magja-jogging na po ako uli. Alam naman natin na kailangan din natin talaga ang exercise bawat isa. Dahil alam mo naman minsan may one time nagkaroon ng karamdaman, pero Lord, sabi ko
alam ko naman hindi mo ako pababayaan, nandyan ka palagi. Salamat mga kababayan. So titingnan na natin, no, habang ako yung naglalakad at ipapakita ko sa inyo ang lugar na ito mga kababayan ko. So ito o ayan, yung mga nagbabike. Kaya talagang improvement itong Taguig mga kababayan dito sa C6, ano? Napakalawak. Kung saan ito ay nasa gilid at kung sino man yung nakakalam ng lugar na to, ito ay nasa gilid ng Laguna Bay, ano? Mas lalo nilang binalawak ang lugar na ito. Ito. Yan. Dati po yan ay kangkungan, pero ngayon mga establishmento na po. Ayan. Ito po ang dinaanan natin. Ito lang talaga ay para sa bike at para sa tao. Ay nakaseparate silang daanan talaga ng nag-exercise. Bike, nagja-jogging. So, ito yung kabila. Oh. Ayan yung daanan ng mga motorista. Ayan. Malikot mga kababayan. Sorry wala, first time ko ngayon nagbablog mga kababayan. At kung sakaling ipagkaloob ng Diyos na suportahan nyo, sabi ko, Lord, lahat ng mga gawain hindi kaya na isang tao pag wala kang suporta. Ngunit nandyan ka, Panginoon, alam ko na pag ipahitulot naman itong ginagawa ko ngayon, ay thank you. Pero kung hindi naman, thank you pa rin dahil alam mo naman si Lord may plano sa buhay natin. Dahil ano man ang mga plano ng tao, ngunit hindi naman ipagkaloob ng Panginoon. Walang saysa yun at hindi mo makakamit ang mga pangarap na yun. Marami akong nakikilalang tao dyan na akala nila yung mga pangarap nila ay makakamit nila sa pamagitan sa kanilang lakas. Hindi po mga kababayan. Dahil tulad ng Panginoon ay mabibigo ka lang. Pero may paalam mo sa Diyos, may tulad naman niya, ay sadyang magaganap yun at mangyayari nga naman. Ang mahalaga nasa puso sa atin yun, Panginoon. Dahil siyang mayari natin buhay, may likha sa buong daigdig. Hindi ako preach para sa inyo, kundi pinaliwanag ko lang sa inyo na pag wala talaga ang buhay, hindi, kung wala sa atin ang Panginoon sa ating buhay, walang mangyayari. Kaya nga nasa Bible, ano mo man, angkin mo man ang mundo, ngunit mapapahabak naman ang iyong sarili, ay walang pinta yun mga kababayan. Ang dami yun. So ito mga kababayan, kabaito mo na ako, medyo malayo-layo na yata itong tinatakbo ko. So ayan maraming lalakad mga kababayan, nag-exercise, nagja-jogging. Napakagandang lugar na to. Yung mga nagbabike So malayo-layo na rin itong tinakbo ko. Ngunit kailangan So ayan yan, napaka malalaki na yung mga building dito. Dati mga kadamuhan lang yung mga kabayan. Ayan, may resort. Ayan may resort. Sibres. Malaki yan. Sibres. Napakagandang lugar na yan. Sa loob.
Kaya ko naman ito binablog ko mga kababayan dahil doon sa mga nag-exercise, kailangan talaga nila to. Dahil nga noon, may parte na lugar na mag-exercise kay napakausok. Ngunit itong lugar na to, ang hangin kasi mga kababayan, galing Laguna B. So papunta ron sa, hindi parang yung usok, halimbawa may usok man ng mga sasakyan. Ang usok niya, hindi papunta sa mga nagja-jogging, kundi papunta kung saan ay ilalayo yung usok. Napakaganda nga. Pagamat 2 times pa lang ako dito ngayon nagja-jogging, napakaganda mga kababayan. Dapat talaga tayo dito kung gusto nyo, dito talaga napakaganda. At sa tingin ko nga mas lalo pa ito gaganda ka, hindi pa tapos ito madibilap no? Mas lalo pa itong gaganda. Ano, di ba? Ayan, may nagbabike ko. Maya-maya mga kababayan, malayo-layo pa talaga itong lalakaran ko. Medyo napagod na rin ako dahil sa katakbo hindi ko na malayo, napakalayo na pala ang narating ko. Pabalik, kailangan ko rin mamaya tatakbuhin. Pero ito mamaya kasi kung hindi ko ito tatakbuhin, medyo matagal-tagal. Oh, ano to, may kutsi na pumasok dito sa ano. Ay bababa. Mga kababayan ko sa abroad, sa manda ko dito sa Pilipinas, hiningi ko ang yung suporta. Subscribe nyo lang ako at sana suportahan nyo ako. First time ko ngayon nag-vlog, ulitin ko, first time ko nag-vlog ngayon. At ito naman ay hiningi ko sa Panginoon kung mangyayari sa akin at ibigay mo ng pagkakataon. Ay, thank you Lord. Ngunit pag hindi naman, okay lang. Thank you Lord, dahil may plano sa iyo ang Diyos. Bawat hakbang, bawat mga plano, hindi mo ito magagawa sa sarili mo lang, kundi kailangan mo nakalayan ka ng kay Lord. Okay. Bilis-bilisan natin ng lakad mga kababayan kasi pag mag-jogging man ako, malikot. Ang camera hindi nyo masyado maninag. Kaya ganito na lang muna tayo. Bihira lang dito nag-vlog ang lugar na ito mga kababayan dahil nga di ko alam kung maganda ba to hindi kasi wala pang experience sa pagbablog ngayon, first time. Di ko alam kung ito ay nagustuhan nyo, pero kung hindi naman okay lang. Subscribe nyo lang ako mga kababayan. So ito malayo-layo pa talaga ang babalikan ko. Ayan, may taho mga kababayan. Okay. So yan, nagtandikita ng tao. Ito lugar na ito mga kabayan, wala akong nakitang vlogger. Ay, sorry. Sisa na kayo yung boses ko hindi ko paas ngayon dahil nga doon sa alam mo naman yung hanap buhay ko, habal-habal lang mga kababayan. Medyo naambunan kasi ako. So mamaya bago ako mag habal exercise muna ako. Kailangan ko
Pero pagkatapos nito, mamaya, maghanap buhay na po tayo. Bagamat ang habal-habal ay illegal, alam natin yun. Dahil wala naman permiso galing LTO yun. Ngunit nakakatulong din naman yung paghabal-habal mga kababayan. Kasi doon sa mga tao, lalo na napaka-traffic ngayon, bagong taon, kailangan naman talaga yung habal-habal ng mga taong bayan. Dahil sobrang traffic dito sa Metro Manila mga kababayan. Ang oras mo ay nauubos sa karsada. Lalo na sa mga pumapasok doon sa sa mga pabrika, sa opisina. Kailangan talaga nila kasi pag hindi sila habal-habal mga kababayan, nako, laging late. Yung iba maaga nagising, ganun pa man sa sobrang traffic nga naman, naubos yung oras mo sa karsada. Lalo na paghapon, imbis na ipapahinga mo na nga lang sana sa bahay, nasa karsada ka pa. Ito, kwento ko lang sa inyo kung ano na yung nangyari doon sa Pilipinas. Napakahirap talaga ngayon sa sobrang traffic ngayon sa Pilipinas. Ano na talaga yan tuwing bago magpasko, bago magbagong taon, ikikwento ko sa inyo ang buhay ngayon sa Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila. Simula Paranaque, Pasay, Maynila, lalo na sa Divisoria, napaka-traffic ang lugar na yan. Naintindihan naman natin kung bakit maraming talagang pumatol sa mga habal-habal. Kasi malaking tulong po sa kanila yun. Kung mag-jeep ka, walang mangyayari pag pumasok ka. Lagi kang late hanggat siyempre yung boss mo, halimbawa ikaw ay namamasukan, yung boss mo gagalit sa'yo, matatanggal ka. So kailangan mo talaga magtiyaga sa habal-habal. O mga kababayan, habang tayo naglalakad, nagkikwentuhan lang muna tayo upang makita nyo kung gaano ka haba itong C6. So ipagpatuloy natin yung kwentong habal-habal. Ako mga kababayan, 5 years na ako naghabal-habal. Yun talagang kinabubuhay ko lang sa pamilya ko. At may plano nga ako, ipagpaalam ko sa presidente ko na ipa-vlog ko rin yung mga taong hanap buhay lang yun. Naghanap yun ng hanap buhay. So bagamat mahirap din talagang habal-habal mga kababayan, dahil unang-una, pag nahuli ka ng LTO, impound. Yun yung batas dito. Magkano ang tubos, malaki-laki rin. So ingat-ingat lang, yun lang naman ang mahalaga. Kung may LTO, tago, kulang ang kita. Hindi lang naman ang LTO ang nanguhuli mga kababayan, pati mga sa local government. One time nga kasama ko, nahuli dito sa Taguig. Dito rin, mahigpit talaga dito ang habal-habal, talagang hinuhuli nila. 2 silang nahuli. So unang nahuli yung kumpare ko. Nako, alam mo mga kababayan, magkano ang tubos? 5,000. So ilan linggo mo yun, kakayo rin pala lang matubos. Pero kailangan kwento muna tayo para hindi kayo mainip. Napakahirap talaga mga kababayan ang hanap buhay ng habal-habal, pero dahil sa pamilya at marangal naman na hanap buhay, tsaga na lang kami. Gano'n lang kasimple dito sa Metro Manila. Tsaga-tsaga lang para makaraos. Pero alam naman natin, sa hirap ng buhay ngayon, ang Panginoon ay kasama mo palagi. Lagi kang ligtas, malakas sa pangangatawan mo, at bibigay naman sa iyo ang pangailangan mo araw-araw. Yun naman ang importante sa atin.
Alam ko naman kay pag malalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang Diyos ay hindi natutulog. Laging kasama mo anumang oras. Kaya sa aming hanap buhay mga kabayan, napakahirap na naman talagang habal-habal, ngunit kailangan natin Wala naman kaming hanap buhay na iba katulad sa akin. Pag ikaw may edad na, mahirap na tanggapin sa mga trabaho mga kababayan dito sa Metro Manila. Mahirap na talaga. Kaya tsaga-tsaga lang sa hanap buhay na marangal. So, mag-apply ka ngayon. Tatanungin ka ilang taong ka na. Tulad sa akin. 52 na ako, magpe-53 na ako mga kababayan ngayon January 12. Kasi 1969 ako Tatanungin ko ilang taong ka na tay. 53 ay may limit kami dito. Hanggang 30 lang kami. Paano naman pala may edad na? So, pintuhan muna tayo kababayan sa buhay. May edad. So, ganun ang sistema dito sa Metro Manila. Pag matanggap ka man, mayroon dito mga kababayan. Factory workers. Pipili pa rin sila ng medyo bata-bata. Alam nyo ba kung ang tinatanggap dito ngayon? Napakahirap na hanap buhay. Magkano wala kasi minimum. Pero minsan meron 500. 500. Construction worker. Magmasa ka ng simento. Basta labor, construction worker. Napakahirap nga naman mga kababayan, lalo tayo may edad na. Magpala ka ng simento. Then, malayo ang papasukan mo. Mamasahe ka ngayon. Halimbawa, ang budget mo sa pamasahe ay 50 pesos. Pinakamaliit na po yun dahil napakamahal ang pamasahe dito sa Metro Manila ngayon. Balikan. 100, yung 500 mo, di 400 na lang. Yung pagkain mo mga kababayan, budget na lang natin sa mga 150. O sabihin na natin 100 katipid, may baon-baon ka namang kanin. Di ang natira sa iyo 300. Paano ka mabubuhay yung pamilya mo? Ang mga anak mo nag-aaral, pamasahe sa school. Ngunit nga sa ngayon, dahil online class sa bahay. Sabihin na natin wala pamasahe mga anak mo. Tubig, kurente, kung nangupahan ka pa, tapos pa mga kababayan. Kaya ito, katulad sa akin, may edad na, tiyaga kami ng habal-habal. Ang habal-habal pag may tiyaga ka lang kababayan, lalo na sa ngayon, bago magpasok na December, pagpasok ng first week na January, napagkakadamang kitaan. Sa ngayong buwan lang. Saan kumikita ka dyan? 800. Kung makatsamba, 1,000. Di kahit pa paano may itago man lang. Ganun lang kasimple. Ang tanong, pagkatapos ng January, pagkatapos ng December, wala, napakatumal talaga mga kababayan kasi ang tao nagtitipid. Nagtitipid ang tao. Napakahirap nga naman ang hanap buhay dito ngayon sa Metro Manila, pero wala kami ibang mapuntahan mga kababayan. Tulad sa akin, 20 years na dito sa Metro Manila. Yun ang kinabubuhay ko lang sa pamilya ko. Nagsimula ako sa factory worker. Nung nagsira ang kumpanya namin, Century Canning Corporation, paggawa ng tuna. Nung nagsira po mga kababayan, wala. Dito ang bagsak namin sa habal-habal. So, salamat mga kababayan. Medyo malayo-layo na rin itong ating kwentuhan, aking nilalakaran. So maraming salamat po sa suporta nyo. Maya-maya po mga kababayan, ito kwento ko pala sa inyo. Pag uwi ko sa bahay, so didiretso po ako sa kasi akong membro sa church. Ang pangalan po ng church namin ay GHB,
God Household of Blessing. So isa din po akong membro doon. Bagamat nag-promise ako kay Lord, pag-serve ako sa anumang paraan. So ako ang naglinis ako ang namimintin ng kalinisan sa loob at sa labas. So yun, pag uwi ko mamaya mga kababayan, maglilinis at pag-uwalis ulit ako. Papakita ko sa inyo mamaya mga kababayan. Mag-uwalis rin po ako pag uwi ko. At ito, maraming salamat. At inasahan ko yung suporta mga kababayan sa abroad. Kung malilit mo sa Visayas, Luzon, Mindanao. Please subscribe mga kababayan. Thank you and God bless. Mga kababayan, habang ako naglakad kanina, ito nga pala ikikwento ko sa yung nadaanan ko. May isang mag-ina po na nakitinda lang pa doon sa gilid, ngunit hindi ko muna kinuna ng kamera at baka irespeto mo natin yung side nila. Hindi ko kinuna ng kamera kasi baka magagalit. So nagtitinda po siya ng talbos ng kamote mga kababayan. So nagtanong-tanong ako, sabi kasi ng isang kasama niya na may-ari ng tindahan, "Kuya, yan lang ang napuhay nila. Busin mo na yung 3, sabi niya. Sabi ko, so inubos ko pagbili mga kabayan at tinanong kung okay lang ba sa inyo na kunin kita, kuhanan kita ng kamera sa sunod pagbalik ko. Sabi ko, nagpapaalam muna ako mga kababayan. So willing naman po yung makina. Wala rin daw po trabaho yung asawa, ngunit nandiyan sila yung nakatira sa Laguna mga kababayan. So ngayon, sabi ko, sige ate, babalikan kita. Ang pangalan niya po ay Igna. Nakalimutan ko yung pangalan ng asawa niya. Wala rin trabaho, construction worker lang daw mga kababayan. So sana kung sino may malalambot na puso dyan at suportahan din natin yung kalagayan nila. Bagamat ang bahay nila ay nasa gilid ng Laguna Bay, gilid ng tubig at kubo-kubo lang mga kababayan. Sana masuportahan natin mga kababayan. Okay, thank you po. Salamat. Mga kababayan, kararating ko lang po. Ito na gaya sinabi ko sa inyo kanina. Pagdating ko ay mayroon pa po akong obligasyon kung saan magwalis pa po ako. Manghiram lang po muna ako ng daspan, walis tingting. Ito po ay mayari ito ay mga taga-Suwaiso. Yung taga-walis sa karsada. So magwalis muna ako sa church. Ito talaga obligasyon ko araw-araw mga kababayan. So ito na. Malapit na po. Ito mga kababayan, dito talaga ako nagwawalis araw-araw. Napakarami ng dumi. Yan yung walis ko. Ito ang wawalisan ko mga kababayan. Ito po. Yan. Yan. Ayan. Ayan po mga kababayan. So, ito po yung lugar na saan araw-araw ko ito winawalisan. At ayan. So, wala kasi kaming sarado yung church. Ayan yung loob po. Ayan. Dito po, gate po namin ito. So, ipapakita ko sa iyo po yung pangalan ng church kasi walang pandemic, ginawa po kasi malaki ito. Ginawa ito yung maliit na ginawang school. Ayan po mga tracking po yan, nakikiparking sa harap, pero okay lang naman once na hindi gagamitin mga kababayan. Okay lang naman sa amin kasi mo naman tayo, kailangan mapagbigay din tayo sa mga kapitbahay, sa kapwa, at alam naman natin yun. Ipapakita ko pa sa inyo yung pangalan ng church mga kababayan. Ito po Yan po mga kababayan, yun yung pangalan ng church na naging membro po kami mag-asawa. Yan, buong pamilya ko po ay nagsiserve kay Lord. Yung mga anak ko tumutugtog.
Okay, salamat mga kababayan. So, ngayon po, mag-umpisa na po tayo mag-walis. So, thank you Lord. Kahit papano, andito, nanatili yung lakas natin dahil sa Panginoon. So, ngayon, mag-umpisa na po tayo magwalis. Yan. So, kailangan po natin talaga ito linisin. No? Araw-araw. Ayan. Kasi ganito kasi mga kababayan, pagkatapos ko mag-exercise, kung saan nag-jogging ako doon sa C6, ito po ang ginagawa ko pagkatapos po. Pero kanina mga kababayan, duman po ako ng palengke. Saan yung naikwento ko kanina na may daanan ako isang mag-ina na nagtinda yata, nagtinda ng talbos ng kamote, no? Daanan ko. So, hindi ko ma-interview kanina habang ako'y bumibili sa kinagawa ng nirespeto ko yung side nila. Baka may magagalit. So, ang ginawa ko kanina, nagpaalam po ako. So, ang bibilhin ko nga sana kanina, kung nga naikwento kasi kanina sa inyo kanina na 2 piraso ang dapat. So, mayari ng malit na tindahan, sabi ni ate na kuya, bilhin mo na lang yung 3 daw, gawa ng yun lang daw talaga yung hanap buhay ng mag-ina. Yung asawa niya yata ay walang trabaho. So, kunting bagay lang naman yung binili ko lang. At naisip ko rin naman na dadaan ako ng palengke, bibili ako ng isda pang ulam naman sa mag-asawa. Dahil nga na kahit paano makatipid man lang sa palengke, kaya ako namimili. So, yun. Binili ko po at itinanong ko po yung buhay nila. So, dinala po ako doon sa hindi naman kami tumuloy doon sa bahay, kundi doon na sa gilid po ang kanilang kubo. Sabi ko sa kanila, willing ba kayo na ibablog ko kayo, ibablog ko yung kalagayan nyo at malay nyo meron tutulong man lang. So, willing naman po sila. Sabi ko, baka magagalit yung asawa mo. Hindi naman po daw, sabi. So, sabi ko, sige, pangalan ng babae, ulitin ko si Idna. So, Tagalag, ano ba yun? Taga Quezon. Yun, sabi ko, sige ate, hindi lang ako mangako at tutulungan ko kayo kung sa kalagayan nyo. Malay mo, may mga puso na may maawa man lang sa kalagayan nyo at suportahan kayo kahit man lang sana buhay nyo at yung paninirahan nyo. Sabi ko, wala namang masama kung susubukan ko dahil unang-una first time ko nagbablog ngayon at siguro pagdaan ko kanina nagtaka lang ako bakit sa dami-dami na nadaan ako nagtitinda ng talbos ng kamuti. Doon lang ako napahinto. Doon sa nagtindahan na yun. Siguro nagkalob ni Lord o sabi yata sa Panginoon dito, ito ay lapitan mo para makatulong ka. Wala namang masama. Sabi ko, try ko lang. So, next time, pag jogging ko po doon, ang plano ko po, after jogging, dadaanan ko po yung mag-ina doon. So, doon mismo sa bahay nila, willing naman po, mga kababayan, willing naman po sila interview. Kung sino man po ang malalambot na puso dyan, sana matulungan din po natin yung kalagayan nila. Dahil nga, sa hirap pa naman yan. Ngayon, dahil sa pandemic, 2 years na naranasan ng taong bayan yung pandemic. Dito sa Pilipinas, marami talagang naghirap. At yung iba nga mga vlogger, ang tinutukan ngayon eleksyon. Pero para sa akin, hindi mahalaga ang eleksyon, kundi ang mahalaga
ang matulungan natin yung mga kababayan dahil ang eleksyon, pagkatapos ng eleksyon yan, wala na. So, iba naman yung pananaw ko. Ay importante makakatulong tayo sa mga kababayan din natin na nangailangan ng financial o ano pa man bagay. So mga kababayan, makatapos na rin ako magwalis. So, simple lang naman itong obligasyon ko kay Lord. Napakagaan lang nito. Masaya na ako na ganito. Nakaka-serve ako kay Lord sa pamagitan nitong pag-maintain lang ng kalinisan ng aming building. Okay. Ito na. Nakatapos na ako. Pagkatapos nito mga kababayan, pagdating ko kasi doon sa bahay kanina, may dala ko isda at saka yung talbos kong nabili doon sa makina. Nabili ko sa anak ko na, anak, tutuloy mo na lang itong dala kong ulam na kunti. Kasi siyempre nagtitipid din po kami dahil alam mo naman, 5 po ang anak ko. At saka mayroon din po akong apo. Yun. Mabait naman yung anak ko at sumunod naman sa utos ng magulang. At mamaya pagkatapos ko pagwalis, yun, kakain na po ako. Kanina kasi nagpandesal lang naman ako. So, pagkatapos ito pagwalis ko mga kabayan, ako'y hindi ko malaman, tanghalian o almusal gawa ng ang oras sa mga siguro mga 11 na mga kababayan. Ganon talaga dito sa Metro Manila, ang oras wala sa ang pagkain ay wala sa oras. Pag ginugutom ka, kakain. At least kahit paano nakakain pa naman kami. Alam ko naman natin hindi tayo pabayaan ni Lord. O mga kababayan, yan yung naipon kong winalis. O diba? So mamaya, ilalagay ko na ito doon sa lagayan ng basura mga kababayan. Kasi kailangan natin itabi. Ayos natin paglagay mga kababayan. Gawa ng kailangan manatili ang kalinisan sa ating lugar. Ito. Dito ang lagayan ng basura mga kababayan. Ayan. Yan. Dito natin ilalagay. Ayan o. Okay. Thank you Lord. Mga kababayan, tulad sa sinabi ko sa inyo kanina na ako po ay maghanap buhay muna. Ito po yung helmet ko. Ayan. Ito po yung para sa pasahero ko. Ayan o. Ayan po mga kababayan, ako maghanap buhay para sa pamilya. At yun lang talaga yung hanap buhay ko sa ngayon. Sige po. God bless po.